So, syempre, eto na, kumustahin na natin ang katulad ko na mayroong death threat. Ang palaban, okay? Ang ating kakampi at isa sa mga maisog na humahakbang para ipaalam sa taong bayan kung anong klaseng gobyernong kabangagahan ang meron tayo. Agent Morales, how are you po? Ay, magandang tanghali o hapon sa yung lahat. Ganun din sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ng mundo. Alright. So, Agent, kamusta ka na? Eto, awa ng Diyos, mabuti naman, ano? At galing sa graduation ng anak ko. Awa ng Diyos. Congratulations po, no? At least naka-attend kayo sa graduation ng iyong anak at God is good. Yeah, so I'm glad na hindi kayo napiit ng husto doon nung nasa Senate kayo at syempre hindi rin naman papayag ng taong bayan na buburuhin ka ni Jinggoy doon at iba pang mga tiwaling, you know. Kung nandoon pa po kayo ngayon, so na-miss niyo yung milestone ng buhay ng inyong anak. So, I think, kahit pa paano, we're winning sa fight na to. Umaayon ang kabutihan sa atin. Although, hindi pa nga naman ganun ka, you know, lahat na umaayon sa atin. But at least, coming from you right now, na nag-graduate yung anak mo, isang malaking achievement sa buhay mo at na yun na nga, nakapag-attend ka sa kanya. Congratulations again to you at sa iyong anak. Oo nga, at yun yung gusto ko lang din, bigyan ng babala yung taong bayan, Meron kasing mga ibang grupo, na pinanghihingi yung anak ko, yung graduate. At so nakakalungkot niya, Anong pinanghihingi, JM? Ewan ko, pinanghihingi ng regalo o ano man na, sabi ko, wag. Sabi ko nga, ibigay niyo itong moment na ito para sa akin, para sa aming magkama. At hindi maganda kasi, na nagagamit yung sitwasyon. Yeah. At yung pinanghihingi yung Liwanagin natin yan, Agent? Wala akong pinapayagan na gano'n, So, ibig mo sabihin, may mga grupo na humihingi on behalf of your daughter na parang nangingikil, gano'n ba yun? Oo, na meron daw ireregalo o ano man. Sabi ko nga, wag gano'n, hindi maganda. Hindi maganda. So, wala po kayong inaatasan na kung sino man na manghingi ng kahit ano, kumbaga, doon sa graduation ng anak niyo, talagang may gumagamit, ganyan? Oo nga. Nakakalungkot, parang, hindi ko alam kung paano intention, tutulong o ano man, nagigilak, Pero sabi ko nga, wag, hindi maganda yan, Hindi maganda. Oo. Kasi dito ako, talagang humingi ako ng tulong sa aking mga followers, but as much as possible, kayo po ay dinerecho natin sa inyo, di ba? So, although may mga dumadaan na mga kaibigan ko talaga po na, nagpapadala through me, at that already, ay na-forward naman sa inyo, and everything. Pero ito yung mga taong gumagamit sa inyo talaga. Talagang marami po talagang ganun. So at least narinig ng ating mga viewers right now na wala po kayong ipinanghihingi dahil graduation ng anak nyo. Grabe naman yun. Kasi ang anak ko, sinasanay ko talaga kung ano lang meron. Yun lang, Diba? Kaya nga, sabi ko, yung pagbibigay ng bulaklak o ano man, na sa akin lang, bilang magulang. Yun lang. Kaya nga sabi ko, ibigay nyo lang sa akin itong comment na ito para lang sa amin. Ayaw ko nung kung ano man. Masanay yung mga bata na kung ano man. Dinidisiplina ko yung mga anak. Yeah. Sana naman yung mga taong, well, usually ang gumagawa kasi niyan, Jay, mga masama Masama yung intention. Kasi kung gusto mong tumulong, bukal sa loob mo, hindi ka gagamitin mo yung tao to make money o kung ano pa man. But anyway, grabe yung ating, grabe talaga, dami talagang scammers sa Pilipinas. Actually, yung mga binabangga ko, lahat scammers. Binabangga natin, hindi lang scammer. Kidnapper, smuggler, lahat na kasamaan. So, kumbaga yung mga taong gumagamit sa anak mo, medyo mild pa yan kung baka sa kidnapping. But, okay, let's move forward sa ating topic for today. Of course, ang walang kamatayang pulburon. Pero,
tatanungin kita muli, meron po bang nag-reach out sa inyo na tao sa gobyerno, NBI, PNP o kung saan man na kayo ay mabigyan sana ng security? Dahil again, hindi po biro yung death threat sa inyo doon sa CCTV na ang sangkot nga si Lisa Aranta Marcos at si James Kumar base sa statement ni Picoy. So, meron na po ba kayong security ngayon? So far, yung talaga nang galing sa gobyerno, wala. Maliban lang doon sa Pedro Paipeño na tulong. Kayo ni Atty. Glenn Chong, pangalanan ko na. Yes. At yung nga, kung ano yung ginagamit ni Atty. Glenn Chong, yun pa yung binigay sa akin through doon sa mo nga din, doon sa effort ko rin. At yun, ang nag-provide lang dati, pagka may hearing is yung PUSAA. Pero wala. So far, yung request ni Atty. Vincent Badong doon sa committee secretariat na strikes, So wala pang wala pa rin response. Talaga. Oo, wala pang response. Kaya tataka nga ako kung bakit wala silang response. Yun nga, JM, sa lahat sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, imagine niyo narinig ng mga senador, narinig ng buong mundo, sige, ilagras na natin yung buong mundo, narinig ng mga taong gobyerno, mismo na-capture sa CCTV na ang dating police, itaw yun, at dating PIDEA agent ay may banta sa kanyang buhay. Pero ni isa sa kanila, wala man lang nag-initiate na tulungan ka para bigyan ka ng seguridad, ikaw at ang pamilya mo. Oo nga, siguro, inaantay nila muna na rakrakan ako o kaya dukutin ako para gagawa sila ng action. Grabe. Ganun yung, kaya, pagka gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Ganun lang naman. Well, so sa inyong case mo, hindi yata usapin ang kung gusto nila o ayaw nila. Kumbaga, yan nasa batas ng isang mamamayang Pilipino at taxpayer kapag ganyan ay may banta ang kanyang buhay, kahit hindi na nga kayo humingi, mismo ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. Alam niyo po yan, dati kayong polis Hindi, yung nata ang battle cry yung sama-sama tayong babangon muli. Yun yung, kaya nga hindi ko makita, yung pagbangon muli, yung pagsama-samang babangon, yung isang estado mula doon sa sinasabi nilang pagkakalugmok. Hindi ko makita. Kasi, wala kumbaga sa, iba yung tinitignan doon sa tinitignan. Yeah. So, well, sama-samang babangon yung mga bangag siguro. Yan yung... Anyway, well, ano nga naman expect natin? I don't know kung napapanood mo yung vlog ko kahanina, mga nakaraang araw, na mismo nga ang First Lady, di ba? Di ba, doon sa, sa CCTV, siya yung pinapangalanan doon ni Picoy, na siya ang utak o mastermind ng bribery naudlot na bribery sa'yo at pag hindi ka pumayag, pwede kang magkasakit ng bigla-bigla at atakihin ka sa puso. Doon po sa issue ko, na sa extraction, na last year ko pa po ito in-expose, si Lisa Marcos din po ang mastermind doon. Kaya what do you expect na bibigyan ka ng security? Dahil sila mismo ang involved. Alam nyo, nakakalungkot, nung pinapanood ko nga yung, yung vlog niyo patungkol doon sa extraction, at napanood ko rin, yung mga declaration sa speech ni Atty. Vic Rodriguez. Yes. Na kinukumpirma niya nga na yung mga, yung na-involved, yung mga military personnel, kasalukuyang mga, mga military personnel ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nakakalungkot din kasi unang-una, itong mga ganito, kung totoo man, na involved talaga sila, may pananagutan sila sa batas. Katulad ng violation ng Section 3 ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at saka yung violation ng Revised Penal Code, particular doon sa Article 177, yung usurpation of authority or official function.
Kumbaga sa gumaganap sila ng mga tungkulin na hindi naman sila otorisado ng batas. Ng batas. I-represent nila yung kanilang sarili as a representative ng Philippine government. Lalo na ginawa pa nila ito doon sa ibayong dagat, sa foreign nations. Nagkakaroon sila ng extraction o pag-abduct o pagdukot doon sa mga sa mga tao na kasalukuyang nandun sa ibang bansa. So, yung mga ganito ay may mga batas na nakasasakop dito at sino man sila ay may pananagutan sila sa sa batas ng Republika ng Pilipinas. Sa ngayon, maaari silang makalusot, pero darating ang panahon kasi nga ang mga penalties o yung mga yung mga paglabag na yan, may mga prescriptive period na tinatawag dyan. So, kagaya halimbawa, kung ito sakop ng capital offense, ang prescriptive period, kung di ako nagkakamali, 20 years. Na kung hindi ka man maparusahan ngayon, hindi ka man masampahan ng kaso ngayon, pwede ka sampahan. Within 20 years? Ika-5 taon, o ika-6 na taon, ika-7 taon, o hanggang ika-20 taon, pwede ka pang pailan ng kaso. Wala kang lusot talaga dyan. So, JM, ibig sabihin ba ng prescriptive years na once na kinumit yung crime, between 20 years na yan, let's say for example, pag nawala na sila sa pwesto, ngayon, hindi mahirap pa sila pasuhan dahil hawak nila lahat eh. So after nila, meron tayong 20 taon. Na pagka capital offense, When you say capital offense, na less grave, 15 years, halimbawa. Pero kung halimbawa, ang parusa, life imprisonment, yung capital offenses na may prescriptive period at 20 years. Within 20 years, halimbawa, from the time ng discovery, nung krimen, halimbawa, na-discover yan in 2024 o 2023. So, maglalaps pa yung prescriptive period yan sa 2043. Or, kapag kaya na i-file doon sa piskalya or sa korte, titigil na yung prescriptive period yan. Pag-iinto na. Magkakasuhan na. So, let's say, for example, good thing, kasi kayo, knowledgeable kayo sa mga batas na kahit hindi kayo abogado, pinag-aaralan nyo to dahil kayo ay nagpapatupad ng batas. Kayo ang di ba? Kayo nanguhuli, so alam nyo kung ano yung mga violations ng mga individual, right? So, ang question ko sa inyo, let's say for example, itong si distressed mother, kunyari, ayaw niya mag-file ng case. Kunwari lang, which is, alam ko na lumalaban ito. Pwede ba mag-file ng case like ako, kunyari, as a Filipino citizen, dito kay Lisa Marcos, dahil ako ay, may mga ebidensyang hawak, kunyari, na-forward sa akin yung mga ebidensyang hawak, lahat-lahat, na involvement niya, which andyan naman, sa extraction. Pwede ba yun, ang ordinary citizen? May mga kaso na pwede ang ordinary citizen, lalo na yung merong personal knowledge doon sa commission ng offense. Pwede. Tulad doon sa human trafficking, yung mga trafficking persons sa act o pwede. Pero sa mga ganitong kaso, kailangan dyan yung mga lawyers na, Kaya may mga specific provisions kasi, lalo na doon sa mga, doon sa mga krimen na pwede yung other parties o yung mga, any person, lalo na yung may mga, may mga personal knowledge doon sa commission ng Pero yan, ang kagandahan niyan, halimbawa, kung ito papasok doon sa mga sa kidnapping o sa possible abduction, yan mga kumbaga sa mga great offenses yan, na kumbaga sa hindi man ma-file ngayon, itong kaso na ito, after 6 years o after 7 years o after 5 years, halimbawa, 4 years na lang ang natitira doon sa administration ni President Marcos, kung sino man yung offended party, pwede siya mag-file ng kaso pagka hindi na yung dominant administration yung nakaupo. Kaya ang kagandahan doon, pwede niyang habulin. Kaya lang, ang nakakapagtaka, sana kumikilos yung gobyerno. Yung gamitin nila yung disciplinary powers nila
para doon sa mga involved na personalities na nagamit dito sa ano. Kasi una-una, doon pala sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, talagang malinaw no? Kasi ang sinasabi, yung elements ng ano, no? Yung elements ng Section 3 ng Republic Act 3019, nakalagay dito. Number 1, the offender is a public officer. Yung bang offender, ano ba ito? Sundalo ba ito? Civilian o ano? Di ba nasa gobyerno? Yung iba, sundalo. Number 2, the act was done in the discharge of the public officer's official, administrative, or judicial function. Di ba? Number 3, the act was done through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. And number 4, the public officer caused any undue injury to any party, including the government, or gave any unwarranted benefits, advantage, or preference. Kumbaga sa ano, nagamit sila Pero unwarranted benefits o advantage, di ba? Doon sa ginamit yung ginamit po yung ISAF, ginamit ang DFA, ang konsulado, ang DOJ, ginamit ang opisina ng DFA. So, itong mga ito, based on your experience na bilang isang police, na humuhuli ng mga salarin, ng mga nagkakasala sa batas. So, itong mga ito, lahat ito ay pwedeng makasuhan lahat o mapakulong itong ano na to. Pwede silang makasuhan sa ombudsman for military other law yung mga isa. Yun, sa Moleo, no? Ombudsman Moleo. At cognizable yan ng Sandigan Bayan. Kasi kung di ako magkakamali, merong general na involved. Yes. Yun, no? Yun yung, at salary grade 27 yun, yun yung. Yeah, may mga generals na involved at may isang general din na actually, yun nga, binanggit ko si General Chofilo na hindi pumayag dito sa ano na to sa extraction na ito. But again, kaya nga nananawagan ako sa kanya na sana lumabas na siya, magpa-interview siya like you, para hindi naman... Hindi siya pumayag na ma-execute itong according to my source, si General Chofilo, kaya siya tinanggal Yung Chofilo, yung isang... during his tenure as ISAF chief. As ISAF chief, oo. Okay. Kumbaga, kaya nga hindi siya sumunod kay Liza. Pero actually, during his time, naisa katuparan yung extraction. Kasi ang extraction naganap noong August of 2022. Tapos, tinanggal siya sa trabaho October of 2022. So, kaya nga during his leadership actually. Ano ba ito? Bali, by virtue ng court order o warrant of arrest? Parang gano'n? Ang nangyari kasi dyan, JF, again, ulitin ko, this is domestic dispute ng mag-asawa tungkol sa kustodiya ng mga bata. So, ang nangyari nung February 11 of 2022, kasi nga itong nanay at ang mga anak ay umalis, nilisan ng Pilipinas dahil nga sa threat na nakuha niya dito sa kanyang partner na si Francis Lloyd Pichua. At, may mga abuse na nangyari, physical, emotional, at kung ano-ano pa. So, itong si distressed mother ay lumipad ng ibang bansa, which is isa doon sa pinuntahan niya ay yung Turkey. So, ngayon, nung during nasa ibang bansa siya, ay lumalaban itong, kumbaga gustong pauwiin itong Chua, yung kanyang pamilya, si distressed mother, at ang kanyang mga anak. Kasi, syempre, mga kadahilanan siguro dahil gusto nang ayusin yung pamilya. Pero ang totoo, ayon sa aking informante, the reason why gustong pauwiin, dahil nga may hawak na ebidensya ito si distressed mother na nagkapaloob doon sa iPad. Ang mga conversation, mga illegal transaction ng gobyerno ni Marcos at ni Liza dito sa father ng mga batang nadukot. But ganun pa man, February 11, doon sa consular ng Istanbul, ay inonor o sinilyahan o pinirmahan ng konsular ang kustodiya pabor sa nanay, sa distressed mother. That was February 11.
So, ang ginawa ng tatay, noong February 17 of 2022, syempre lumapit kay Lisa at lumapit dito sa Justice Buray ng February 17, 2022, wala pa sila sa posisyon. wala pa sila sa pwesto. So, pero si Liza ay nilapitan nitong ni Chua. Well, magka-business partner sila sa kalang mga illegal business. Kaya nga, etong si Judge Buray ng RTC Paranaque ay nag-issue ng summon dito kay distressed mother sa kanyang address sa Makati. Pero actually, ang kanyang residential address is nasa Cebu at binibigyan siya ng 15 araw para sumagot dito sa kiniklaim na kustodiya ni Chua. Pero 2 business days lamang ay ang judge nagdesisyon na abigay ang custody dito kay Chua. Kaya yun yung sinasabi po dun sa vlog ko na yung ginamit nila yung order ng judge, yung nakuha nitong si Chua. At of course, maliban pa dyan, meron silang mga fabricated crimes na tinanim na pinail dito sa distressed mother. Yun yung ginamit nila para doon i-present sa gobyerno sa Turkey para ma-extract nga nila yung mga bata at itong si distressed mother na kesyo may kaso, ganyan, kinansel ang pasaporte. So yun yung kwento dyan, JM. Ibig sabihin, yung judge nag-issue ng order in favor ng tatay, tama ba? Yes. Ano yun, para doon sa extraction doon sa Turkey o yung order na yung para lang ipatupad dito sa Sa Pilipinas, yung kustodiya lang. So ibig sabihin yung order ng judge hindi applicable sa Turkey. Oo nga, pero ang ginamit pa nila, pinailan pa ng mga fabricated crime. Oo, so ngayon, pinakancel pa nila yung passport ng distressed mother. Then, ginamit nila yung report pa nila sa Interpol kung ano ng mga fabricated story. So, nakakalungkot kasi yung taong pinag-uusapan natin dito, JM, na sangkot o mastermind sa pag-kidnap, yun din yung tao na gusto kang i-bribe. At may death threat, si Lisa Araneta Marcos. Isa pong tao, kaya ako inare-release sa'yo. Talaga palang sanay na sanay itong mga tao na ito sa paggawa ng mga ganyan, yung mga special operations. Yes. Biruin mo, kung noon pa pala, nagamit na nila yung Armed Forces of the Philippines, noong 2022, hindi pa sila nakaposisyon, mas lalo na pala ngayon. Ay, oo. Kaya nga naisakatuparan nila noong August of 2022 ang extraction o pagdukot sa mga bata na inagaw sa piling ng ina. Naisakatuparan talaga nila, JM. Ang hirap nun, talagang napakasakit yun sa parte ng isang magulang na ilalayo sa kanila, yung kanyang, ako nga lang, walang tahanan di ba? Kung sa talagang inagawa ko, doon sa piling ng aking mga ikaw, nung dinitan ka sa pamagitan ng pagko-contempt sa akin. Kaya, eto naman, naniniwala naman ako na yung mga ganito, may mga paniningil ng taong bayan sa ganyan. Naniniwala ako dyan dahil apaka ang taong bayan na nagdesisyon, di ba? Ito na yung darating at darating talaga na ang taong bayan maniningil talaga sa kanila. Yeah. Alam mo, Agent, ang daming issue talaga. Alam mo ako, kasi hindi nakilala mo ako nung na-release ko yung Pidea Leaks Pero gusto ko tanungin sa'yo bilang isang pulis, Alam mo, nung December, meron akong nilabas dito na issue, galing mismo ito sa loob ng Congress na bago Christmas break, ang Congress ay nagpa-party. Itong sila Tambaluslos, itong mga kongresista, at itong si Sandro Marcos, na nagbigay ng tig 2 million actually sa mga, according to my source, dito sa mga kongresistang mga ulupong. At aside from that, meron pang dinalang mga kababaihan na niregalo sa mga kongresista. Niregalo, when you say regalo, is regalo. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. May lakas ang boses ko! Vicks Inhaler. Oo. Yeah. Regalo as in
niregalo as gagamitin doon sa parang Sa makatuwid, sa makatuwid, tsuktsakan, no? Yun po, ibahin ko na lang yung salita ko. Kumbaga, ginugaw, okay? Ginugaw nitong mga kongresista mismo na dinala doon noong December para gamitin o samantalahin ang mga kababayan. I think itong mga babaeng ito siguro yung trabaho nila or they're desperate. I don't know. Basta yun lang yung nakarating na information na in-expose ko in December. Kaya galit na galit ako kasi 2 million pesos each ang binigay dito sa mga kongresista. Regalo nung Pasko. Galing sa pera ng bayan. Ang bayad sa? Para maliban. Iba yun. Iba kung pambayad sa tsuktsak. Para i-push nila ang charter change. Kasi during that time, hindi pa na-booking. So, 2 million, regalo ng Pasko, para i-push ang charter change, and plus babae, para tsuktsak chenes. Sorry, nahawa na kita. Tinatawag na People's Initiative. Yes. Daw, na ginagamit nila na isa sa mga provision ng 1987 Constitution na kung hindi man doon sa, yung taong bayan through doon sa People's Initiative. So, yun yung time na yun, ng December. Kasi, bilang isang polis, gusto kong tanungin sa'yo. Ikaw ba, naka-experience, bilang isang polis nung panahon mo, meron ka bang mga operation na ganito, let's say politiko o celebrity o whoever na ibinibenta yung mga kababaihan mismo sa mga politiko. Di ba high crime din ito, JM? Oo, marami kami na-encounter na ganyan, na pinare-regalo yung mga babae. May mga, may mga operation kami dati, na yung mga babae, pinare-regalo, kapalit ng pera, May mga iba, ang front, mga, dance group, papunta ng abroad, merong, domestic at saka international, Yung iba, ginagamit sa mga showbiz. Kasi yung mga ganyan, meron talagang parang, sila kumbaga sa manok, para silang may poultry. Parang gano'n, Nag-aalaga sila ng mga babae para i-build up nila, Siyempre, ang pag-aalaga sa mga babae, may mga overhead lang, Kumbaga sa magastos. Pakikis-kis mo yung balat niyan, matatangusin mo ilong niyan, Patawa ako, sorry. Niyan. Kasi may maganda, pero kulang sa dibdib. Pinaidileksyonan yan. Ganun Pinaayos talaga, Meron kasing babae na, true experience ko as, criminal investigator. Okay. Na na-encounter ko talaga yan, na, maraming ganyan. At sa totoo lang, kahit na nung nasa PIDEA, na-encounter din namin yan dahil nga yung iba nagagamit as, drug mule. Kaya, may mga reported na personalities or group or entity na nag-engage sa ganyan. Yung mga babae nila, pinasisikat at ito ikinakasa sa mga businessman o sa mga politiko. Oo. Depende mas nagkakaroon ng pangalan yung babae o yung grupo, tumataas yung yung presyo. Tumataas niyan. Basta nagkakaroon ng pangalan, tumataas. Kasi ang babae makikita mo wala namang trabaho pero can afford siya, magkaroon ng kotse, cellphone, yung high-end na cellphone, pati kondo, diba? Wala namang trabaho. Ang buhay lang niya magsayaw o kumanta, diba? So, kung titignan mo kung magsasagawa ka ng background investigation, talagang una, nakasama-sama yan, later on, ihiwalay na yan, nakakondo na siya, may nagpo-provide na, kaya na, can afford na siya. Saan kinukuha yung perang ginagastos? Kaya, may mga identified kami na mga handler niyan, may mga nahuli kayo noon? Hindi nahuhuli, Identified? Meron kasi na hindi sinasadya, masasagasaan, hindi course of ng surveillance Mahagip nyo, sino itong kasama na ito, ganyan, ganito, sa grupo ng ganito yan.
parang female o boy boy band o boy dance group, gano'n eh. Okay. May-engage mo eh. Kasi, dance group, oo, kunyari, iba, yun pala. sing and dance, gano'n. Okay. Yung iba dyan, bakla, ang mga hindi naman sana, wala tayong inaano sa Wala tayong discriminate. Kasi ako, James, hindi mo natatanong, bakla po ako. Just kidding. Oo. No, ang Yun ang isa doon sa may mga kami nahagip na mga ganyang issue, mga kaya lang hindi namin pinapatos dahil nga hindi sakop nung namin ng trabaho, sa drugs lang kasi kami. Yung pero nahagip namin niya. Wag lang talaga nilinya as drug mule, talagang makukuha namin. Pero kagaya halos yung pattern na yan, nasundan ko mula nung pulis ako Okay. Kagaya dyan sa Makati, Makati area, malapit sa Cartimar, may mga isang dyan, na apartment, talagang nandun lang yung mga babae, doon na nakatira. Karoon, makikita mo, talagang pag nagkaroon na ng mga customer yan, tumataas na rin yung kanyang, yung kanyang lifestyle. Kasi, titignan mo, lalo noon, yung bawa, cellphone na lang, sa iPhone. Ang iPhone, magkano? Mga 70,000, ganito, di ba? 100 plus, di ba? Well, so yun saan kukuha ng pamilya? JM, yung sa akin kasi, alam mo, hindi naman tayo, dyan, what do you call it? We're not naive na hindi natin malaman. Actually, bago pa tayo pinanganak, nangyayari na yan, yung mga ganyang mga jugawan. Pero ang punto ko na gustong erase sa'yo, na yung expose ko, mismo ang mga kongresista ang nagdadala ng mga kababayan at yung PSG po na nagsulat sa akin, na nag-text sa akin, na overwork daw sila, overfatigue, lahat, yung mga maltreatment sa kanila ng gobyerno, na madaling araw, pulboronic ang gobyernong ito, at nagtsutsuksakan pa, or nagsiswing, swing, nag-iba-iba ng partner. Yung mga tao na ito yung kanilang ginagawa, na hindi sila sa politika, bahala na yung mga polis sa kanilang manghuli. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, sir, yung gusto kong sabihin sa taong bayan, na mismong sa loob ng Malacanang, ayon sa ating source, may mga pulboronic, inuman, jugjugan, o torjakan, tsuktsakan, whatever, kung anong mga word mo, wala namang problema yung makapag-tsuktsakan. Aminin naman natin, di ba? Masaya makapag-tsuktsakan. I mean, malahit lang natin yung usapan. Walang masama yan kasi lahat naman tayo ay bunga ng ganyang yan yung tinatawag na biological needs. Yes. Sa mga legal o tamang pamamaraan. Pero ang natin dito, nakita ko na yung gusto mong point out ano yung liability? Yun, tatanong ko sa'yo as a police. Ano yung liability ng mga tao na involved dito, lalo na doon sa mga nagdadala o pumapayag. Meron ba silang liability? Meron. Ito yung tinatawag na qualified trafficking. High crime, right? High crime. Grave offense yung dito. Yan yung gusto kong tumbukin. Meron kasi tayong tinatawag na trafficking in persons. Kumbaga ito yung dun sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, ito yung Republic Act 9208, or yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Mas pinabigat pa. So, dito, yung mga involved dyan, halimbawa, manager, o talent manager, na nag-engage ka dun sa pagbubugaw doon sa iyong mga alaga, talaga non-bailable offense yan, Non-bailable pala yan. Oo, ito yung sinasabi doon sa Section 4 ng 9208. Mas pinalakas pa nung Section 6 ng RA 10364. Yun yung ito yung ginawa ng qualified trafficking. Kung ano pa itong mga nakapaloob dito. Recruitment, hiring, offering, transferring, harboring, or receiving any person for the purpose of prostitution, pornography, sexual exploitation under the pretext of domestic or overseas employment or apprenticeship. Maraming ganyan. Halimbawa, ikaw yung opisyalis ka sa isang institution, government institution ka, napaka-influensya mo halimbawa,
Ngayon, nagregalo ka o nag-ano ka ng mga babae, o sige, sagot ko babae. Lahat ng ano, babae. O, yung mga lalaki, o sagot ko, yung mga ano dyan, yung mga babae, sagot ko lalaki ninyo. Di ba? Parang gano'n. Magasano, siyempre, papayag ba yung mga ano dyan na lalaki lang ang magbe-benefit? Siyempre, yung mga babae, aasa rin yan. Lalo na yung mga nasa ibang, ibang kasarian. Di ba? Ganun eh. Once na, ang hinaano dyan, bakit pinapayagan? Meron ba silang liability sa ganyan? Yeah. Meron. Ngayon, hindi man sila maparusahan o hindi man sila mapailan ng kaso, pwede silang pailan ng mga concerned citizen o any person. Kasi kunyari ako, na-witness ko yung isang... Oo, kung meron kang sabi niya, kung sino ba pwede mag-file ng complaint, yung mismo na-traffic, yung traffic person. Human trafficking oo. Or yung asawa niya, or yung kanyang magulang, or yung guardian, or yung kapatid, or yung kanyang mga anak, or any person who has personal knowledge of the offense. Yan. Kumbaga sa, kahit na halimbawa sa isang institution, hindi naman ikaw yung kasama rin sa manager, o hindi ikaw supervisor, pero janitor ka, na witness mo, the personal knowledge ka, pwede ka maging complainant. Ganun pala yun. Oo. So, naka-witness pala ako, ako kasi, puting asang yung nagsabi sa akin. So, dyan pala sa Pilipinas, lalo na sa Kongreso at sa Malacanang, kung nakikita nyo nagsiswing-swing yung mga bangag, diba? Janitor ka lang, pwede pala mag-file ng gano'n. Yes, oo. Yun lang yung malungkot. Kasi, JM, ang pinapakita natin dito kung gaano na kasi katalamak yung gobyerno nating bangag. Imagine niyo, bago pa po tayo magkakilala, bago ko pa na-expose yung dokumento na nakarating sa akin, na kayo yung pumirma, eto na yung topic ko na mismo ang mga kongresista, ayon sa ating sir, si Sandro Marcos mismo ay nagdadala ng mga kababaihan na nireregalo nga dito sa sa mga kapwa niya senador at dinadala pa sa condominium, binibigyan pa ng condominium. Yan po yung nakarating sa ating Putingas. Imagine mo mula sa anak at isa pang anak na nagpupulburon din ni Marcos Jr. na sumisingot din. Yung tagawakwak? Yes. Tagawakwak? Kasi meron kasing nag-titid sa akin na kapitbahay nila sa wakwak. Oh, wow. Ano to ba? Ano to current ito? Nagtitid sa iyo? Yes. Oo. Oh my God. Meron kasi akong tagawakwak daw kapitbahay. Ano to? Yung nagaganon? Yes. Yeah. Okay. So, actually, doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, talagang nakakausap ko itong isang anak ni Marcos Jr. na sabog talaga yung itsura niya. Kaya doon pa lang nung moment na yun, sabi ko, ano ba to? Bangag ba to? But anyway, baka same anak, no? Ano ba to? Guessing game. Ano? Parang gusto ko guessing game. Kaya nakita sa akin yung litrato, pinadala sa akin. Baka naman, JM, baka naman. Baka naman. But anyway, grabe nga mga kababayan, saan patutungo ang bayan natin kung mismo ang anak ng First Lady sangkot sa smuggling, kidnapping, pagpapanalo ng mga loan bettors, mismo nagpupulburon din, nagbubugaw ng mga kababaihan. Kapit-bahay ko, ano sabi? dati anak niyan, sa konto sa wakwak. Mukha rin bangag. Mukha rin bangag. Kaya nga, alam mo, talagang grabe yung issue dito, human trafficking, smuggling, kidnapping, kinuha na nilang lahat. Wala silang pinalagpas. So, kaya nga, by the way, JM, pinasalamatan ka ng Maisog, New York. At doon sa kanilang placard, meron doon Justice for Agent Morales. Alam nyo, talagang gusto ko talagang samantalahin ko rin pasalamatan yung ating mga Filipino community, lalo na yung Sara Duterte supporters ng New York, yung mga convener na Hakbang Maisog, New York, sa pamumuno nitong si Atty. Ernesto Valera. At yun din, talagang napakaganda nung ginawa nila. Talagang
talagang napaka-active ng participation ng Filipino community. Yung nga, no, panapasalamatan ka rin nila, no? At yung ang maganda yung ano, no, naging mensahe din ni Atty. Vic Rodriguez. Yes. Sa ano, talagang remarkable, ano. Talagang, kumbaga sana talagang, ano marami rin namumulat At ito rin talaga yung purpose natin, hindi lang yung ano no, hindi lang expose, kundi talagang mabihisan natin ano ng proper knowledge yung taong bayan. Ano ba nangyayari? Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang participation natin dito? Kagaya niyan, yung mga sinasabi natin na pagkakaroon ng ano no, pulburon at saka Genesis issues, lalo na sa mga government institution or installation, ano ba ang magiging parte ng isang ordinaryong mamamayan? Diba? Ito ay napakalaki ng magiging parte ng isang ordinaryong mamamayan na hindi ko mga congressman o mga senador yung mga nandyan. Ano? Huwag tayong papayag na manatili sila sa mga kabalbalan. Kasi tayo bilang ordinaryong mamamayan, nagbabayad tayo ng tax. Tayo, no? Yung mga sweldo natin, merong mga ano yan may mga withholding tax yan Hindi pa natin natatanggap yung sweldo natin, bawas na yung mga taxes natin. At yung mga taxes natin, yan din yung pinangsusweldo sa kanila. Kaya, tungkulin din natin na mag-share ng mga information, lalo na doon sa mga kabalbalan na ginagawa. Diba? Ngayon, i-empower na natin ng taong bayan. Palakasin natin. Bigyan natin sila ng ng karunungan na malaman nila kung ano yung yung kapangyarihan nila. Hindi ko mo janitor ka dyan, hindi ko mo administrative staff ka dyan sa wala ka ng karapatan. Meron. Padala nyo rito kay Maharlika yung mga nalalaman, yung mga sikreto. Wag lang talaga yung mga sikreto para sa yung may kinalaman sa national security. Pero yung mga kabalbalan, alam nyo yan. Alam nyo yan. O pwede nyo i-email yan kay Maharlika. At para at least, yung mga ginagawa nila, matigil. Tignan nyo kung paano umasta yung mga yan. Akala nyo, pera. Kaya nga tama yung yung ginagawa na hindi mo pera yan, group. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan, group. Kumbaga, talagang doon nakikita yung MOOE, yung inaano na. Kasi yung MOOE, panggasto sa opisina yan. Ang ginagawa ng mga opisyalis ng gobyerno natin, ibinubulsa. Ipinangbabayad para doon sa diyan sa Quezon Avenue, no? Pumupunta rin sa mga tantaran niya, makikita mo, makakasabay mo pa nga yung iba't ibang tao diyan na matataas sa gobyerno Diba? Yung MOOE na dapat pinambibili ng computer yung pinambibili ng mga bond paper, yung yun, tingnan niyo, no? Diyan magagamit. Diba? Dapat panahon para magkaroon tayo ng kaayusan sa ating pamahalaan. Well, hanggat bangag ang presidente natin, wala pong maayos, JM. So, may nag-comment kanina, ano ba yan? Sabi ni Palangga, chok-chak sa wakwak. Chok-chakan sa wakwak. Tapos sabi ni Del Scorpion, ma'am, traffic na sa daan, traffic pa ng laman. Ayun na nga. Kasi ang issue dito, Dens, yung gobyerno natin, na lahat ay sinalunan nila lahat ang kasamaan. Magsimula dito, yun yung pinag-uusapan namin na binibenta ang laman sa loob ng Kongreso at tsoktsakan, swing, or doon sa loob ng Malacanang, party here, party there, with pulburon session, tapos yung mga PSG natin, sinisigaw-sigawan ni Lisa, hindi nila trato ng first family, overwork sila, kaya yung iba sa kanila, agent, ay nagre-resign na, nag-early retirement itong ating sundalo. Alam mo, ang isa doon sa nakakalungkot, lalo na tinatrato nilang ganyan ang PSG. Alam niyo ba ang mandato ng isang miyembro ng Presidential Security Group? Ang number one trabaho niyan, saluhin yung bala ng first family. Yung bala na intended para doon sa first family, yun ang kanilang mandato, saluhin doon. Tapos gaganyanin nila. Napakasakit, Kumbaga hindi man lang nila inalintana yung sakripisyo nitong mga tao na to. Napakahirap maging isang miyembro ng PSG. Iba ang ginagawa niyan kaysa sa karaniwang sundalo.
o police. Napakahirap. Pero mo, Yun tapos ganyan, magpapakita sila ng kabalbalan. Nagbubulag-bulagan na, nagbibingi-bingihan. Pipi na nga yung mga yan, bulag, pipi, bingi. Di ba? Yun lang kasi, mandato nila yun, proteksyonan yung first family. Pero, maging ano naman sana sila, maging professional man lang sila dun sa pagtrato sa mga PSG natin. Kaya nga po umaalis, agent, ang mga PSG, nagre-resign, nag-early retirement. Yung iba nga dyan, isa nga dyan na-report ko, gurgur sa kanyang sarili. Dahil pinahiya, at iba pang mga issue doon. At hindi nagsasalta ang pamilya kasi takot. Kinonfirm po yan ng informante ko. Actually, magkaibang persona ito na talagang nagurgur itong kawawang PSG dahil sa mga ginawa ni Lisa Araneta Marcos o Lisa Tanas. So, napakalungkot na nasa kadiliman talaga ang gobyernong ito, kaya naman tama talaga yung hakbang ng Maisog. At gusto ko rin kunin yung iyong opinion dito may nag-comment kasi si Cynthia Katabay na 90 billion pesos na pera ng PhilHealth ay nilagay sa more, quote-unquote, noble cause daw ng PhilHealth at ito ay order ng Malacanang. Sino pa order niyan? Si Lisa at si Marcos Jr. Imagine nyo, 90 billion pesos po, pera ng PhilHealth members. Ano yun? Dinivert nila? Gano'n na nga. Yung pondo, hindi kawawa naman yung mga, yung mga Pilipino na umaasa lang doon sa benepisyo ng PhilHealth, lalo na sa pagkakasakit. Di marami na namang ospital na mai-estapan ito. Marami na namang medical professionals ang hindi mababayaran pagka ganyan na nagkaroon ng diversionary na funds. Kaya nga yung mga members, kaya naman pagpunta nila sa ospital, hindi rin sila tinatrato ng mga hospital dahil siguro sa kadahilan ng hindi sila bayad. Kung ano ang ginagawa ng ombudsman? Ano ginagawa ng COA? Wala bang motopropyo ang ombudsman para magkandak ng investigation? I hope meron kasi si Spokes Harry Roque talagang isa sa mga nag-aaklas dyan. Pagdating dyan, ang sabi nga niya, kung yun daw ang gagawin niya sa huling buhay niya, ipaimbestigahan itong 19 billion na to ay gagawin niya. Pero ito lamang ay pinapakita natin sa taong bayan. Ito na po yung mukha ng bagong Pilipinas. Bagong bangag na mga gobyerno, na mga politiko sa Pilipinas. So, it's so sad kasi grabe, tayo dito yung mga biktima. Ikaw, biktima. Hanggang ngayon, wala kang security. Tapos, kinutempt ka ng ganun-ganun na lang at walang kadahilanan. So, na-contempt ako sa kapretsyo lang nung Reyna. Oo. Diba? Reyna ng mga Reyna ng mga ahas. So far po ba may nag-email sa iyo or something for the next hearing para sa mga susunod? Wala pa. Gawa ng ang natatandaan ko lang ay bago suspend yung investigation, antayin munang gumaling yung si James Kumar. Aba, magaling nasa hotel lang yung. Oh, by the way, speaking of that James Kumar, okay? Kaya ako din kanina doon sa topic nating tsuktsakan, na may nag-email sa akin. Actually, hindi lang nag-email. Mayroong article in 2014 sa Facebook na si James Kumar na ayon kay Picoy na in charge sa ulo mo, sa bribe mo with Liza, siya rin ay nagbubugaw ng mga kababaihan sa mga politiko at mga politiko at negosyante. So imagine mo, JM, sino ba dapat talaga kumilos dito pag may mga ganitong reports? Ano ba, NBI, PNP? Ano ba talaga dapat ang gawin? May mga reports na pero dinededman nila na may ganitong involved na mga tao. Sa pagkakaalam ko, meron tayong anti-human trafficking division. Ang PNP at saka ang NBI meron. Yung isa dyan na NBI nga kasabot nag-expo doon sa nag-hepe, nakaklase ko sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. Sa NBI na official din yan sa NBI. Kaya ewan ko kung paano ang problema lang kasi natin dito is yung political will .
Pagka ganyan, tinotolerate ng, ng palasyo, sino kikilos? Ayun na nga. Tignan mo na, talaga, ang tinotolerate, kasabwat pa. Diba? Ayon sa CCTV, kasabwat. Ayon dun sa information dun sa Turkey extraction, kasabwat din, nakakalagay din ang pangalan ni Kumar together with the father ng mga bata at si Lisa. So, kung titignan mo yun, you connect the dots. Dito, sa kidnapping, extraction, nandun pangalan ni Kumar. Doon sa bribe sa'yo, kasama din ang pangalan ni Kumar. At si Lisa, partner in crime. Pero alam nyo, no, sa awa at tulong din at awa at tulong ng Diyos, at doon sa pagkakaloob na kapangyarihan ng taong bayan, lahat yan magwawakas At lahat yan talagang kapag ang susunod na Pangulo ng ating bansa ay merong political will, lahat yan, makukulong lahat yan. Lahat ng mga ng abuso sa kapangyarihan, makukulong lahat yan. At yan ang hinihingi ng taong bayan. Magkaroon sila ng accountability. JM, nakakita ko yung nasa likod mo at baka yung iba hindi pa alam, advocate ka ng anti-drugs. Opo. Okay? So, dahil ikaw ay galing sa PIDEA, ikumpara mo. By the way, kailan po kayo nag-start doon sa organisasyon yung yan? Bali, nag-start po yan nung matanggal ako. Bali, ang mga nagsulong nito yung grupo ni Ferdinand Bagtisa. Yung isang OFW at isang negosyante. At isinama niya yung kanyang mga co-alumnus sa Rizal High School. Aha. Tsaka yun. Kaya nabuo ito. Anong taon yan? 2014, March 2014. Okay. So, 2014. So, ang question ko sa'yo, 2014, 15, 16, wala pa si nun? 4 year, kailan ba? Hindi, Noynoy, no? Si Noynoy pa. So, ang question ko sa'yo, ano yung sitwasyon ng pulburon sa kalye at yung mga malalaki during Noynoy, Duterte, and now Marcos? Noong panahon ni late President Aquino, talaga nagkaroon ng kapabayaan. Dahil nga ginawang weteng yung treatment. Pag sinabi natin weteng, nag-e-exist siya, pero ang hinuhuli lang is yung mga kubrador. Ngayon, nung panahon ni Pinoy, ayaw pahuli, yung malalaki talaga. Ang pinahuli lang sa amin, yung mga piso-piso. So, pagdating nung Duterte administration, talagang grabe. Nagkaroon talaga ng significant effect yung kanyang kampanya. Hindi nagbibiro mamimili ka mamamatay ka o titigil ka. Yun lang yung choice So talagang kumbaga naging seryoso yung ng law enforcer which is dapat talagang kamay na bakal kasi criminal yan walang di ba yung ang mikrobyo dapat pinapatay talaga di ba mikrobyo pagdating dito sa Marcos administration ang ginagawa nagkakaroon ng grabe yung senaryong bobo kumbaga naglalagay ng ebidensya para kunyari accomplishment pero wala ewan ko, hindi ko alam kung paano o talagang ginagawang katawa-tawa lang din talaga ng mga inuutusan. Para bang yung inuutusan, parang labag sa kalooban nila, sa halip na gandahan yung senaryo, napapalpak yung resulta. Para bang yung isang trabaho hindi pinag-isipan, gano'n na nangyayari. Saka ba naman nakakita ngayon na nahuhuli sa checkpoint, ganun kalaki. Oo, yung 1.8 tons, tapos tumahimik na sila. Oo, di ba? Tapos sasabihin, resulta ng intelligence operation. Pagka intelligence operation, ibig sabihin, talagang tinrabaho yan. Kung kinakailangan nga, bago pa maging drugs yan, alam na ng... Bago pa lutuin. Ingredients pa lang, o paano iaangkat pa lang. Katulad kay Sayarot. Surveillance yun May mga case build up, Oo, case build up. Pero pag kaya nahuli sa isang aksidente, parang
ano yun, walang ginagawa yung intelligence community? Parang ganon. Kaya, ewan ko, hindi ko alam kung talagang sinasadya para maging katawa-tawa yung nasa taas. Balikan ko lang yung time ni Duterte. Siyempre may marami po kayong mga kaibigan, mga polis, mga PIDEA agent, yung mga naging dating kasamahan. Sa inyo ba mga pag-usap-usap sa inuman, sa birthday, yung mga party-party? Anong time na yon? Nung Duterte time? Napag-usapan ba o may narinig ka ba sa iyong mga dating kasamahan na grabe, matindi itong Duterte administration na ito na talagang gustong lipulin lahat? May mga ganon. Meron. Walang ano po lahat. sabi nila? Kasi unang-una, ito yung ito yung talagang typical na pagtrabaho, nasa kanan ka, diyan ka na lang sa kanan, huwag ka nang kumaliwa. Huwag mong subukan, mamamatay ka. Talaga, oo. Yun yung Kaya may takot talaga, may takot. Sa kanan ka, diyan ka na lang sa kanan. Huwag ka na kumaliwa. Kasi may kalalagyan ka. Talagang napaka-disciplinaryan nung leadership. Kasi sa droga. Dapat ganun eh. Kasi, di ba, pagtatanggol mo yung constitution, blah, 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 blah. Di ba? Yes. Hindi po pwedeng meron kang hindi pwedeng double standard. Di ba? Kung pula-pula, puti. Kung puti, itim. Ganun lang eh. So, wala kang choice. Yun lang. Ikaw ba sa pang-araw-araw mong pamumuhay, noong panahon muna tayo ni Duterte, may mga nakita ka like sa mga iskinita mong madaanan, somewhere na ang mga tao nagsisinghot o ano ba yan, nagsusunog ng ilong o ng baga during ng time na yon, o discreet sila, nagtatago sila. Paano yung sitwasyon? I-compare natin sa 2 years ni Bangag. Alam nyo, nung time ko, naranasan namin makipaghabulan sa mga iskinita. Halimbawa, nasa local ka, tumadaan ka, meron kayong, may tatrabahuhin kayo halimbawa na isang, drug peddler sa isang barangay o isang lugar. Makikita mo yung, yung mga talagang 10 oras ng gabi, merong kabataan o tao doon sa kanto, nag-aabang ng customer. Merong iba nagdadart sa isang ito kasi yung mga indicator. Ano nagdadart? Nagdadart sila sa isang lalaro talaga? Oo, kahit na 10 oras ng gabi, andyan na rin, merong nag-aantay, merong nagja-jamming dyan sa looban. Magmula nung naging presidente si Pangulong Duterte, nawala yan eh. Nalinis. Kasi nagkaroon ng takot, yung masasamang loob. Ang makikita mo na lang sa kalsada is yung talagang galing ng call center, galing ng trabaho na umuwi sa gabi na nakakauwi, ligtas. Dati, uso yung mga agawan ng cellphone, di ba? Pag nakasakay sa jeep, o naglalakad ka, nakakalawit ka, natututukan ka, Pagmula nung panahon ni President Duterte, nawala yan eh. Nagkaroon talaga ng, takot yung mga tao. Oo, namayani talaga, yung pagkakaroon talaga ng law enforcer. At yung nabalik talaga, yung tiwala ng taong bayan na, pulis dyan, ganito, diba? Kahit yung pulis eh. Kahit pati pulis yun yung tatanong ko sa'yo. Yung pulis natakot sila na ng bangketa o kahit na sinong law enforcer. Natakot sila. Even judges, prosecutors, natakot sila. Kahit yung mga nasa mga business, kasi magmula nung nagkaroon ng una, yung counterintelligence, integrity ba yun? Ngayon, yung INEG, di ba, tinayo yan during ng time ni President Duterte. Nagkaroon ng counter preemptive measure, lahat ng klaseng government offices, including law enforcers, nagkaroon sila ng takot pa na baka later on nandyan na yung INEG. Tatakbain na lang sila pagka pumasok sila sa radar na gumagawa sila ng pera. So, yun yung isa rin sa pagkakaiba. Hindi ko lang alam kung ngayon active pa. Isa ngayon, kumusta yung sitwasyon ng tao na mga sa iskinita, mga tao, mga
Well, nakikita Balik na naman naman. natin. Ha? Balik na naman. Kasi unang-una, no, every time na bago mag-Duterte administration, every time na nagkakaroon ng ng mga anti-drugs operation, nagkakaroon din ng nagkakaroon din ng pambenta ng ibinebenta yung mga street peddlers. Nagkakaroon ng recycle eh. Kaya makikita mo yung luwag. Yung luwag na doon sa sistema. So, wala kinatatakutan eh. Kasi, paano matatakot? Diba? Kahit ikaw, isa kang magulang. Pag sinita mo yung anak mo na bakit ka naninigarilyo ang bata mo pa, tapos ikaw talamak ka rin naninigarilyo. Oo. Diba? Babalik din sa'yo. Pag ikaw maninginom, ganun din. Pag ikaw sugarol, sabihin, kung ano, susugan din. Yes, masagutin ka pa ng anak. Walang moral ascendancy, no? Na makikita yung mga bata na para hindi ka gayahin o ano yan. No? Kasi ibabalik din sa'yo eh. Yun yung mahirap. So siguro, yung mga bata ngayon, pag nahuli ng pulburon, kung ang presidente nyo nga, bangag eh. Ganun na yung sagutan. Yun ang masakit. Kasi kung ang isang tao, lalo nandiyan ka sa mataas na posisyon at magpapatupad ka, magsasabi ka na dapat linisin natin ang bansa natin sa sa epekto ng illegal na droga, tapos ganyan ka. Yeah. Diba, anong i-expect mo na di ba tatawanan ka lang, pero saka ba naman nakakakita, sasagot, gano'n. Roar. Yan, napanood niyo pala yun. Roar, tinanong siya. Tinanong siya na mga bakit. May gano'n ata ito. Pala kanyang press corps. Anong masasabi mo kay Baste? Sa statement ni Baste na patungkol sa mga tinanggal na pulis. Nasabi daw ni Puting, roar. Hindi naman siya tiger or lion. Puting siya. Sabi ko nga doon sa kausap kong media, sabi ko dapat ang sinagot niya, meow. Kasi pusa. Yun po talaga, grabe. Yun yung, eto ba yung, kaya nga sabi ko, ako bilang naging ahente ko ng, ng PIDEA, tapos ganun yung magiging gesture nung aking, aking pinuno, wala na, hindi na ako maniniwala. Ako nagpapakamatay dito sa trabaho, tapos ganyan yung magiging, mo sa akin. Para ako nakipag-usap doon sa nasa Pavilion 9. Diba? Yung Pavilion 9, yung nasa mental hospital na may mga kaso, yung Pavilion 9. Actually, Pavilion 9, kasi nag-duty ako doon eh. Sa Mandaluyong? Sa Mandaluyong. Yun yung nakahubad na yung mga pasyente. Tama? Pavilion. Dapat doon si Marcos Jr. eh. So nag-duty ako doon sa Mandaluyong na talagang nakahubot-hubad yung mga pasyente. So, dapat doon si Marcos Jr. at saka si Lisa Bagay. Kasi, sa totoo lang, di ba, yung tinatanong ka sa isang, seryosong, issue, reaction mo, sabihin mo, Kaya nga, doon siya naman. Kaya sa siguro, JM, napansin mo, walang arrival ceremony. Ngayon, yung from Singapore nila, walang arrival ceremony. Baka kaya siya nag-roar na sobrahan siya. Kaya hindi siya nakagkaroon ng appearance pagdating. Kasi protocol nila yan in and out of the country, di ba? Yung mga drama-drama, wala. Kaya, alam mo, sa totoo lang, kaya hindi ako nagtataka na, kaya ang taong bayan talaga naghahanap talaga ngayon ng mga bagong pinuno, Eto, hindi natin masisisi na ang taong bayan, nagkakaroon ng mga sarili na nilang, manok. Lalo na itong papasok na 2025 midterm election. Alam niyo, sa totoo lang nakakatuwa. Pagka sinusundan ko yung mga vlog, yung mga, kagaya yung third floor, yung the third floor. Kay Panta kay Lady Pam at saka kay The Great Marlon. Dapat meron din silang name. Kung ako ay Mother Warrior o Mother Dragon, dapat bigyan natin sila pag-isipan natin. Lady ba? Para royal. Ito nung kinuha ko, sabi ko, ito yung merong 6,600 votes. Ito, yung mga kandidato rito,
Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Nick Rodriguez. Ang nakuha ni, out of 6,600 votes, ang nakuha ni Atty. Nick Rodriguez is 96%. Tingnan nyo, ha? Ang taong bayan ng namili nito, ito yung dun sa live, live survey nila. Live survey. Tapos, doon naman sa ang mga mga kandidato na pinagpilian, yung mismong mga tao yung nagano nito Benhur Abalos, Erwin Tulfo, Yeda Romualdez, Camille Villar, Atty. Glenchong. Ang nakuha ni Atty. Glenchong, 96%. Aba? Oo, kaya sabi ko Ay, kampanya na natin yan. 8.5 K votes. Yung kay 6.6. Ngayon doon sa re-election is kay Bong Revilla, Lito Lapid, Bato de la Rosa, Bongo. Ang nakuha ni Senator Bato de la Rosa, 11%. Baba. Itong kay Senator Bongo, 80%. Siguro dahil ito doon sa doon sa Malasakit Center. Ngayon, yung Senator Bato de la Rosa, siguro dahil ito doon sa Pilipinas, pagka-apekton. Pero kung pero kung manindigan siya, pwede pa magbago yan. At hindi pa, kumbaga, manindigan siya dito sa Fidelix na ipatawag niya si Lisa at si Kumar na nasasangkot sa bribery at dito nga sa death threat sa iyo. So, baka magbago pa yan, baka humabol siya 80%, 90%. Right? Alam nyo, kung i-compare natin doon sa mga, sa mga nagsasurvey, ng mga firm, di ba? May mga, plus negative, di ba? Plus minus pa? Positive, negative, So, ito naman, real time ito di ba? Yung doon sa kinakandak ng mga, dahil yung mga netizen mismo, yung, nagre-response dito. Kaya nga nakakatuwa din dahil nga kahit paano nakikita natin yung damdamin ng taong bayan. Hero mo, ang laki ng tiwala nila dito kay Atty. Nick Rodriguez, dito kay Atty. Glenchong. Diba? Dito pa lang. Ngayon kung palagi ito magaganyan, ang taong bayan magkakaroon talaga ng ng active participation Yeah. Hindi yung basta sino na lang yung mga respondent na hinihinga ng hindi natin alam kung talagang meron survey, di ba? Oo, alam mo, JM, nakikita na ngayon sa social media na talagang sukang-suka ng Pilipino kay Marcos Jr. Doon na lang sa kanyang mga live. Right now, we're like across social media, we're 6,500 live viewers. Si Marcos Jr. recently, 5,000, swerte na niya makapag 5,000 siya. The fact na presidente siya, tayo, di naman tayo presidente, wala naman tayong makinarya para i-boost natin ang ating mga live. Imagine mo, presidente, ibig sabihin yung tao gising na at aware na sa mga kabangagan, kidnapping, smuggling, loan bettors, sa loto, So, gising na talaga yung taong bayan.